Hello Team Authentic all over the world! Nandito pa rin po tayo ngayon sa Kaohsiung, Taiwan. And alam nyo ba na itong Kaohsiung ay kilala rin sa arts, temples, and pagodas. Kaya iyan ang tour na gagawin natin for today. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubook naman po kayo via Klook, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo na up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Good morning, everyone! Hi, guys! From Kaohsiung, Taiwan! And this episode, mamamasyal na tayo. Officially, this is our first day here! Now, ipapakita namin sa inyo yung paligid ng ating hotel kapag umaga. Nabubuhay-buhay naman pala siya kahit papaano. Ito yung labas ng ating hotel. So, ito yung itsura niya. Actually, para rin siyang sa Malaysia. Anong lugar ngayon sa Malaysia, Bes? Penang. Penang, Malaysia. Ito yung parang old na Taiwan siguro na side. So, ganyan siya. And then, kahit naman pala papaano, nabubuhay-buhay na rin naman siya kapag umaga. May mga bukas na rin na mga restaurants, ganyan. Pero sa totoo lang, mas kaunti pa din kesa sa nakasanayan natin sa Taipei or sa mga Hong Kong na city. Iba talaga yung itsura niya. May mangilan-ngilan na bukas, pero may sarado pa din. Diba? So talagang talaga yung vibe dito, mas chill. And then ayun nga, parang medyo mas lumang side na siya ng Taiwan. So now, ang iniisip namin kung mag-MRT tayo or magbabas para dun sa unang pupuntahan natin. Kasi meron tayong only pass sa MRT pero mas mapapalayo tayo. So kung magsusuper tipid tayo, go for MRT. Pero kung gusto natin makasave ng time, magbabas na lang tayo. This is it. Magbabas na lang tayo. Ang sasakyan natin ay bus 205. Kailangan nyo nga pala ng easy card, guys, para diretso sakay na kayo. Itatap nyo lang yan. So, ang biyahe natin, according to Google, ay 29 to 30 minutes. Ganun lang siya kadali. Finally guys, nandito na nga tayo sa Lotus Pond. Guys, napaka-accurate ng Google Map kasi ipapakita niya talaga kung ilang bus stop yung madadaanan natin and anong bus stop yung bababaan natin. Ang maganda pa dun guys, 20 pesos lang siya or 12 Taiwanese dollar. Yes, tip lang ha. Ganito nga pala dito. For example, next bus stop ka na, mag-aano ka na kagad, pipindot ka na kagad ng stop doon pa lang sa may last bus stop. Hindi yung mismong bababa ka na. Walang ganon, malalagpasan ka. And then, maganda din, wala talagang traffic. Twice lang humihinto yung bus. Una, sa bus stop. Pangalawa, sa may red light. Ganun ka-efficient din yung mga bus dito sa Taiwan. And then, grabe, yung dadaanan ninyo, grabe, parang nag-mix na yung old and new buildings, makikita ninyo. Tapos may mountains na rin. And then nakakita kami ng Yoshinoya. Gusto naming bumaba. Ayan, nakaka-relax dito. Ngayon pa lang siguro alam nyo na. Kasi nauna na kaming maupo. Siguro mga 30 minutes na kami nakaupo bago natin i-explore ang Lotus Pond. Supposedly, ito yung itsura ng Dragon at Tiger Pagoda. Ganda niya, lalo na dito sa may taas na view. Pero, eto yun. Dahil kino-construct siya or renovate. O nga pala, ito ay pinatayo noong 1974 kasi na-feel nung advisor ng emperor na merong parating na disaster. So, kumbaga, pinagawa nila to para kontra malas, ganun. So, number one rule, dapat papasok ka sa bibig ng dragon at lalabas sa bibig naman ng tiger. Pero tara, lakad na rin tayo dito. May pasigsag na nagaganap. And then, according sa nabasa namin, man-made pala itong pond na to or itong lake na to. Tingnan nga natin kung may isda. Ay, may turtle! Oh, may turtle, guys! Zoom in nga natin kung makikita yung turtle. May mga turtles. So, ayan, may nakita tayong mga turtles, may mga fish. And then, ayun nga lang, sarado nga lang itong tiger at saka yung dragon pagoda. Pero lapit pa rin tayo. Diba? Wala namang mawawala.
Ang alam ko pa naman kasi parang may dadaanan ditong bibig eh, para makapasok tayo. Or meron din dun sa kabila. Huwag kayong mag-alala, malawak tong lugar, kaya marami tayong mapupuntahan. Ito na siya guys, ayan. Ginagawa talaga. Pero tingnan natin kasi may nakita kami kaninang pumapasok. Malay nyo naman pwede na. Ayan papasok sana tayo dito. Para kasi itong bibig talaga. Actually, ganyan na ganyan talaga dapat yung itsura niya. Yung drawing na yan mismo. Ayan ito yung ngipin. Ayan yung ngipin niya Pero ginagawa nga siya. Pwedeng pumasok. Oo, pwedeng pumasok. Pero yun nga lang, itong pinakalabas kasi, makikita nyo siya, ginagawa pa talaga. Pero ito, dito sa side na to, pwedeng pumasok. So tara, pasok tayo. Wala namang nakalagay na sarado. Kaya pala kanina, may mga dumadaan na mga foreigners din. Ayan. Ay, ganda. Ito yung loob niya guys. May iba't ibang Buddha ba to? Dami. Ayan siya. So para rin siyang museum. So para kang naglalakad sa museum. Ganun siya. Ang ganda niya. Ang sarap mag-picture dito. And then free to. May nakalagay na free donation. Free donation? Ano ibig sabihin? So pwede tayo mag-donate kung gusto natin. Ayan. So dapat pwede tayo ditong umakyat para marating natin yung itaas ng pagoda. Pero dahil sarado siya, hindi pwede. Ayun pala yun. So at least, di ba, nakapasok pa rin tayo. Na-experience pa rin natin pumasok sa bibig. Ayan nga, ginagawa nga nila. Ayan, parang connecting bridge siya. So may mga nagpipintura pa nga. Pero pwede nga talagang pumasok. At least, pakita namin sa inyo. Ayan guys. Ayan may mga gumagawa. And then, meron doong nagpipintura. Pinapaganda talaga siguro nila. Diba? And then dito sarado na. Doon lang sa may kabilang bibig pwede dumaan. So babalik lang tayo. Tara. So itong pinaka-tiger, buntot ng tiger guys. Sarado talaga siya, wala kang madadaanan. So nandito lang tayo sa dragon. Labas na tayo. Sa kalabas na tayo. Punta pa tayo dun sa may kabila. Tari na Enzo, walking. Ayan punta pa tayo dun sa may kabilang mga pagodas. Ayan, bukas yan. Punta tayo dun. Diyan. Punta tayo dyan. Dito. Yan. And then, dito pa sa isa. Lakad tayo dito. Actually, from here, makikita nyo naman, in all fairness, maganda naman. Kasi, meron pa dong mountain, and then, meron pa dong Big Buddha. Ayan. Tapos, meron nga ritong pond or lake. Kaya, ang ganda niyan tignan. Nandito na tayo sa isa pang pagoda. Ito maganda dito. May horse kang makikita. And then, ayan. Ano ba yan? Mga Buddha ba talaga yan? Ang lalaki. And then, ayun, pagoda. And then, doon pwede doon umakyat. Ayan ang gusto namin. Yung umaakyat-akyat. Ayan, pwede dyan umakyat. Siyempre, tayo pa ba? Akyat tayo dyan. Diba? Ang ganda kasi ng view. And then, ito yung pagodang yan, meron pa ditong temple. Ito ring temple na to, apakaganda. Itong temple na to, ang ganda. Ang ganda ng color, ang ganda ng design. Ayan ganda. Ito, makakakatch talaga to ng mga mata ninyo at attention ninyo. Itong temple na to. Kasi ang ganda niya talaga. Ayan. Ganda. Ganda, no? Nakikita nyo ba yung details, guys? Diba? Ang ganda. Yung color red, yung yellow. And then, ayan, meron pang mga lanterns dyan. Pati dito, merong mga lanterns. Tapos yung iba't ibang mga structure. Katulad nito, meron ditong lion. And then, may dragons. So, ayan yun. Yan yung nakakaganda talaga sa kanya. Ganda niya. Pero yun na nga, huwag na tayong umakyat para hindi tayo makaabala sa mga nagdadasal. Nandito naman tayo sa autumn and spring pagoda. Ganda niya rin guys. Dito, pwede ditong pumasok. Kaya ito, mai-enjoy talaga natin siya. And then pwede ding umakyat. So let's go. Tawid tayo para
ma-enjoy natin ang view. Tara, tawid na tayo. Dito, pasok tayo dito. Alam, may panda naman dito. Ay, tingnan natin to. Ano to? Ay! Nandito pala yung mga turtles. Ang dami. Ayan, puro turtles ang nakikita nyo. Ang dami. Baka yung iba nakakakawala lang, kaya napupunta sila dun sa may mismong pond. Dami! Dapat ang tawag na lang dito, turtle pond. Charot, nakailam. So dito guys, actually, mas maganda yung view dito. Kasi para siyang siksik. Unlike doon kasi sa may Tiger and Dragon, nakasolo lang kasi siya. Dalawa lang sila doon. Ito grabe, ang ganda niya sa mata. Here's the pagoda. Ayan, tara, akyat tayo. Ang ganda guys. O dito ang ganda niya. And then dito may dragon din. Dito sa dragon na to, pwede rin tayong pumasok dyan. Doon tayo pasok mamaya sa bibig. May bibig siya. Halika. Akyat muna tayo dito sa pagoda. Akyat na naman tayo ng aakyat. Ayan. Pwede kayo ditong umakyat. Here. 4-story lang naman siya. Ay! Very wrong. Mali. Hindi pala pwede umakyat kasi sarado. Ayaw siguro tayong paakyatin muna. Oo. So tara, doon tayo sa pwede umakyat. Gusto muna namin umakyat. Para exercise na din. Ay, doon sa taas. Pwede doon sa may kabila. Ayun o. Tara, doon tayo. Ganda. Diba? Naglalakad ka sa pa-zigzag-zigzag. Tapos ito yung pinaka-view nyo. Ganda niya. Ah, okay. Kung pumasok tayo doon sa may pinaka-bibig mismo, dito, yung labas natin, ay nakalagay, do not enter. And dito na dapat, yung labas natin, papunta na dito. Nagkamali tayo ng pasok. Sige, papasok ulit tayo dyan. I-experience natin, syempre. Ayan, ito na. Alam nyo yung feeling ko. Ano yung sa Siargao, bes? Cloud9. Para tayo nasa Cloud9. Ganyan yung feel niya. Ganda. Tara na, guys. Nandito na tayo sa pagoda. Dito pwedeng umakyat. Doon sa second floor. Ganda. Ganda nito sa picture. So tara na guys, akyat na tayo. Super dali niya lang akyatin. Parang second floor lang siya. Tara, let's. Kaya alam mo, pagka-spiral. Ayan. Akyat na tayo. 1, 2, 3, 4. At binilang ko lang talaga kung ilan. Ay, ang ganda niya. Promise. Siguro lalo na kung maiilawan to. Maganda talaga siya. Ayan na, nandito na kaagad tayo sa may pinakaitaas. Ay, ang ganda dito. Ang ganda ng view. In all fairness. Grabe. Hi! Ganda ng view. Sobrang nakaka-relax. Grabe. Dito pala may pinakamagandang view. Kasi 360 degrees talaga. Makikita talaga nyo. Ganda! Ikot namin kayo, wala pa tong 1 minute para makita nyo yung 360 degree view. Eto, makikita nyo rito sa side na to, mountains and then yung mga temples. Ayan. So, kumbaga dito, green na green yan lahat. Ayan, makikita ninyo, parang forest, ganyan. Nandito yung mga pagodas, katulad nito. And then, dito sa kabilang side, ang makikita nyo na, yung mga buildings na. Mix talaga siya. Kaya ang ganda ng view dito. Kasi magkakaiba yung makikita ninyo, umikot lang kayo. Ayan, and then dito, may nag-water activity pa dito. May pa-water activity dito guys, oh. Ayan. Tapos, eto na yun. Ayan, oh, may water activity. Ayan. And then, eto yung ginagawa na Dragon and Tiger Pagoda. So, ito na yun guys. Wala pang 1 minute. Naikot na natin yung 360 degree. Ganda, no? Ang masarap lang dito guys, yung tatambay-tambay ka, damahin mo lang yung simoy ng hangin. Kasi guys, dun sa baba, maalinsangan. Nung pag-akit natin dito, saka natin naramdaman yung sarap ng hangin. Yes. Kasi hindi siya maaraw, guys. Thank you, Lord. Kasi kung maaraw, sobrang init. Ang init sa baba. Pero dito, nung umakyat tayo dito, ang peaceful, tapos ang sarap ng simoy ng hangin, tapos ganitong kaganda yung view mo.
So ito lang, Diyos ko, okay na kami rito, kota na kami. Siguro dito pa lang ha, nakaupo kami ngayon dito, mga 30 minutes na, parang ayaw na namin bumaba. Pero syempre marami pa tayong dapat gawin, marami pa kami dapat ipakita sa inyo. Kaya ipapakita pa namin sa inyo yung iba't iba pang pagodas and temples dito. Supposedly, dito dapat tayo mag-entrance kanina sa may bibig ng dragon. Syempre nga, alam niyo na minsan may pagkaanga-anga tayo. So hindi yun yung ginawa natin. Bumalik tayo para lang ma-experience natin to. Tara, pasok tayo sa loob. Magpapakain na tayo sa dragon. Nandito na tayo sa loob ng bibig ng dragon. Ay, bakit ganun? Parang ka-avatar to. Ito, mukha siyang avatar. Tara, ay. Ganun din siya. Katulad din nung nasa may dragon and tiger. In all fairness, maganda naman siya. Talagang effort sila, oh. Diba? Itong mga to, inukit to eh, no? Ukit yan eh. Ang galing nila, ganda ng details. And then, ito. Ay, okay. Dito sila pwedeng mag-offer-offer. May pwede sila rin magsinda ng insenso, ganyan. Tara, baba pa tayo. Paglabas natin ito, doon na to sa may pagoda na pinuntahan natin kanina. Maliit lang naman siya. Actually, hindi siya nakakapagod. Kaya lang, ginawan nga nila akyat baba. Siguro nga, dahil nga sa may design mismo ng dragon. So by this time, for sure, nasa tiyan na tayo. Nasa tiyan na tayo ng dragon. Ganda din, oh. Oh, ganda, no? Ang galing. Actually guys, habang pinapasok natin tong tinatahak natin tong tiyan ng dragon, ma-amaze ka na talaga kung gaano sila ka-creative. Yes. More than dun sa may ganda ng lugar, sa ganda nung mismo itong mga inukit nila. Ang iaano mo na talaga, ang iisipin mo na talaga, yung i-appreciate mo na talaga, yung creativity na nila eh. Imagine, naisip nila, pwede naman gawin lang tong simpleng pagoda. Pero the fact na nag-effort sila ng ganito, di ba? So yun yung nakaka-amaze. Tara na, nandito na tayo sa buntot ng dragon. Ganda. And then, palabas na tayo. Ayan. So supposedly, ito na nga. Dapat, paglabas natin dito, tsaka lang tayo dapat pupunta dun sa may pagoda. And since, susyunga-syunga nga tayo, di bumalik tayo para lang ma-experience natin siya. Ganda. And then guys, pagtawid, meron naman ditong temple. Ito nga yung kaninang temple na sinasabi namin sa inyo. Ang ganda. Picture perfect. Grabe yung kulay. Pero, ayaw na namin pumunta sa loob. Kasi, ginagamit talaga siya for mga prayers and religious activities para hindi na rin tayo makaabala. Pero ayan guys, hinto ako. Umamin kayo, di ba? Picture perfect. Ang ganda. Pang thumbnail. Guys, papasok na tayo dito sa Beiji Statue. Ang Beiji Statue ang pinakamalaking waterfront statue sa buong Southeast Asia. Bongga! Tayo ng pa-history ni Enzo. Ganda guys, tara, pasok na tayo. Grabe guys, alam nyo, hindi nyo maiiwasang ma-amaze. Kasi, una, itong area na to, para siyang complex ng mga pagodas at saka mga temples. Ito, temple na naman. May temple pa dun sa may bandang loob. So again, hindi na nga natin pupuntahan kasi may mga ganap na religious something. Tapos ito pa lang, makikita nyo kaagad itong pinaka-gate. Ang ganda kaagad. Tapos yung dadaanan papunta mismo kay Beiji Statue. Ang ganda. Dadaan ka na naman ng Lotus Pond. So yun pa lang talaga, parang sulit na yung pagpunta mo dito sa area na yun. So guys, tara, pasok nga tayo. Pero guys, naririnig nyo ba yun? Ayan o. Nasa temple tayo, pero may nagbibidyo okay dito. Ayan o. Ang kulit. Nagulat din kami ni Mel. Sabi ni Mel, ano ba, nagbibidyo okay ba yun? Nung ako, hindi. Pero nung pumasok kami, na ano talaga namin, na-confirm, video okay nga sila. Ang sarap huminto. Pakipindot nga doon kung yung 1120, closer you and I. Umamin kayo, kabisado ninyo yung mga pyesa ninyo sa video. Okay. But anyways, tara na.
Grabe, ang ganda rito guys. Ay, sa tatlong pagodang pinasok natin, ito yung pinakamagandang bridge. Pakiramdam ko. Yung sa Dragon Pagoda, pa zigzag. Yung doon naman sa Spring and Autumn, diretso lang pero walang design yung tulay. Pero ito, ang ganda ng design guys. Oh. Ayan Guys, oh. nandito na tayo sa pinakaharap ng Beiji statue. And then ito yun. Pwede rin umakyat sa mga pagodas na nandito. Pero ang naloka ko sa ilalim ng mga pagodas, ayan, para siyang naging amusement park. Amusement park talaga. Ayan, oh, di ba? Meron ditong pa-carousel. And then, dito, merong pa-koi fish. Dami. Dinaeg ang mga mamahaling hotel sa Pilipinas. Ganda. So, ito yung view niya, guys. Oh. Ayan, ganda. Tara, akyat tayo sa isang pagoda. Ayan na. Akyat na si Enzo. Paikot siya, spiral talaga. Pero madali na naman siya maakyat kasi parang second floor lang. Nandoon ka na kaagad sa itaas. Ha? Ano? Sarado! Sarado! Diyos ko, walang nakalagay. Yung iba kasi hindi pwede akyatin pero may nakaharang. Ito wali. Kaya pala walang tao sa taas, sarado. And then, ito pa yung isang pagoda. So, ganun din. Meron din parang amusement dyan. Pwede din bang umakyat? O, wag na. Kasi mukhang sarado din. Oo. So, tara. Pasok na tayo dito kay Beiji statue. Ganda. Laki niya. Tara, pasok tayo sa pinakaloob, guys. Ay, dito sa loob, ano siya? Para siyang naging binili ng mga souvenir items. Oo, ayan. Diba? Naging bilihan siya ng mga souvenirs. Maliit lang siya. Paikot lang. Ay, pero dito, nagpe-pray din sila dito. Tara, labas na tayo. Ay, may frog. Frogs. And then dito, parang merong sawa. Sawa ba itong nakikita ko? Oo nga. Turtle and snake. So yeah guys, basically yun lang yung pwede nating gawin sa may Beiji statue. Isang ikot lang talaga kasi maliit na area lang siya. Unlike yung iba pa nating mga napuntahan na pagoda. So ikaw, sa lahat na napuntahan nating pagodas, ano yung pinakamaganda sa'yo? Para sa akin yung Spring and Autumn Pagoda. Kasi yung Spring and Autumn Pagoda guys, pwede nyo siyang pasukin sa loob. Then pag pinasok mo siya, parang mafe-feel mo yung yung history ng lugar. Tapos doon sa pagoda, yung di ba dadaan tayo ng bridge, pwede mo siyang akitin yung two-story pagoda. Itong Beiji statue, perfect picture lang siya. Per photo op lang talaga siya. Yes, pero kung photos, kung reels, ay grabe. Talagang perfect na perfect tong spot na to. Yung lalakad-lakad ka dito. Ganyan. Yung Tas magligawak ka. Ligawak ka. Ganyan. Pero kung yung ganda talaga yung mafe-feel mo yung vibe, doon talaga sa may autumn at saka sa may spring pagodas. Guys, baka maabutan pa tayo ng ulan. Tara, kain muna tayo. Meron yata rito parang mga hotpot. Ito yung menu nila. Ito yung mga price. 170, 190, 160, 170. So, ayun lang yung mga price range. So, kayang-kaya pa natin to. Pasok pa to sa budget. At kung hindi man, at least na-try natin. First day pa lang naman natin, go! Tumikim muna tayo ng ibang pagkain. Guys, ito na in-order natin. Mapaproud kayo sa akin kasi ang in-order ko, seafood na merong toppings na beef. So, beef to guys. Ayan. Ay, oh. Nag-yellow pa. And then, seafood siya. So, meron dito shrimp. Ito yung shrimp. Frozen din. And then, meron dito, hindi ko alam kung fishball to or meatball. So, malamang fishball to. Kasi nga, ang in-order ko ay seafood. And then, sabi ni Enzo, meron daw ditong salmon. Itong salmon, lipat ko na kagad kay Enzo. Ayan. Tapos, kukuha ko sa kanya ng isang beef. Palit kami. Ayan. And then, may sausage. Ayun yung sausage. May tofu, and then may scallops ba? Ayan, may scallops. Tapos, ito, ano tawag ka dito? Crab stick. Ayan, may chicharon pa. And then, vegetables.
Tapos may sabaw yan. Ito na yung gagawin natin ngayon. Tayo yung magluluto. So, bubuksan na natin siya. Yan natin. Ay, bumukas na. So, tayo yung magluluto-luto. So, parang hot pot lang din naman siya. Pero maganda kasi nito, di ba? On the spot talaga. So, ito pa nga pala yun, guys. Kapag umorder ka ng isang hot pot na ganito, meron na yung kasamang rice, only yun, and then only ice cream, only rin yung soft drinks, iba't ibang klase ng juices, and then may popcorn. Lahat yun, guys, for only 180 Taiwanese dollar, which is, kinumpute ko na, 306 pesos. Imagine, guys, 306 pesos lang ito lahat. Nilagyan na namin ng noodles, guys. Kulong-kulo na. Diyos ko, mukhang matutuyuan ako. Ito pang pahina. Hinaan na natin. Ayan. Ayan, mahina na. Oo, matutuyuan na ako ng sabaw. Hindi na siya naging hot pot. Ang dami. Meron pa palang sausage dito. Oh. Ayan o, sausage. Doon sa Enzo, nakakatatlong balik na yata ng soft drinks. Ano yung nilalagay mo? Ha? Ano yung nilalagay mo? Sang pati bawang. Diba? Kami talaga nagluluto, guys. Hindi na gustuhan mo to kasi diba ikaw mismo magtitimpla. Yes, kaya lang kasi, natikman ko na actually, lasang-lasang seafood siya, pero carry ko lang. Kasi yung lasa niya, yung parang yung sa may Japan na instant noodles na seafood. Yung kulay blue. Yung kulay blue, ganun yung lasa niya. So, carry lang. Pero ang pinakauulam ko sa kanin, itong beef. Diba? May kanin na, may noodles pa. Panalo. Tikman na natin. Luto na siguro itong noodles ko. Kaya lang wala siyang pantikim ng sabaw. Ano tawag doon? Spoon. Wala siyang spoon. Ganito lang meron sila, panandok lang. Ito guys, So guys, ang gagawin natin, magsasandok tayo ng sabaw. Ganyan. Tapos, paano nga? Ang problema nga kasi yung spoon na magkano. Higupin na lang. Higupin, dito na mismo. Oo. Init. Ay, sarap. Sarap mo sa akin. Lasang bawang tsaka onion. Sa'yo. Binalik ko daw yung kalahati ng beef. Yung beef ko, naglasang seafood na din. Pero carry lang. Buti na lang yung isda, ibinigay ko na kay Enzo. Kasi kung kumulo pa dito yun, baka lasang-lasang isda na talaga siya. So, kumain kayo sa seafood, guys. Yung sulit na to, 306 pesos. Kaloka. Anli lahat. Guys, patapos na tayo. Ayan, kinamay na ni Enzo yung hipo. And then ako naman, eto, popcorn na. Magandang gabi! Kumakanta na naman ako. Hala ko magandang gabi sa inyong lahat. Oo, kumakanta na naman. So guys, gusto talaga namin hanggang gabi magkakasama tayo para maipakita namin sa inyo yung vibe dito sa Kaohsiung. Kasi 24 hours na tayo dito sa Kaohsiung. Yes! May karapatan na tayo magbigay ng first impression. So, dapat ang activity natin, mag-ride tayo ng boat ride here. Nandito tayo sa Love River. So, ayan na naman, expectations versus reality na naman. So, nag-expect kami na para to, yung sa Hong Kong? Victoria Harbor. Victoria Harbor. Tapos may nabasa pa kami na meron ditong para mga light show. Pero, walay naman. Wala. Actually, yun walay yung naganap na inaabangan light show. Oo. Actually, nandito kami mga 6:30. Now, it's 7:30. 1 hour na. Oo. Umulan kasi kanina, guys. From kumain tayo kanina, nagtuloy-tuloy yung ulan, mga 3 hours umulan. So, hindi kaagad kami nakalabas. Kaya, ang plano namin, relax-relax na lang now sa boat ride. Sumobra naman yung pagka-relax. Yung parang hiniheli ka na. Oo. Ganito yung vibe dito. Hindi tayo nag-boat ride kasi ganitong oras, wala ka na halos makikita. So maganda yung boat ride talaga kapag ka sunset. So balik na lang tayo bukas para sa sunset na magbo-boat ride tayo. So gusto na namin siya ipakita. Ito yung Love River. Ganito talaga siya. Grabe, at 7:30 guys, naglakad kami. Grabe,
sarado na talaga halos lahat. Tapos may nilakaran kami na ang dilim-dilim na. Pero maganda doon, safe naman. Safe naman. Yes, pero ayun na nga, masyado siya talagang relax. So ayan, so eto yung aasahan nyo dito sa Kaohsiung. So magbibigay na kami sa inyo ng aming first impression sa Kaohsiung. Pwede na. So ano ba yung first impression namin? So una, sobrang nakaka-relax lang talaga siya. And then, wala masyadong ganap. Sa totoo Walang lang. masyadong ganap, totoo. Oo, wala masyadong ganap. Kung mahilig kayo sa temples, katulad ng pinuntahan natin kanina, may enjoy nyo siya. Pero yung kung mahilig kayo sa buhay, na ano tawag nito, na environment, baka hindi nyo siya magugustuhan. Ikaw, na-enjoy mo ba yung ating first 24 hours dito sa Kaohsiung? Oo, na-enjoy ko yung Kaohsiung naman. Although kahit napaka-relax ng vibe niya. Kasi nga 'di ba, hindi naman natin inisip na ganito siya katulad ng Vietnam at saka tulad ng Thailand kasi nga ang Kaohsiung meron siyang sariling mukha. Yun naman yung maganda doon. Yes. Pero yun nga, basta ma-enjoy nyo siya, depende kung anong klase kayong Oo. traveler at saka kung ano yung mga interest So, ninyo. may mga traveler Yes. talaga na na gusto ng tahimik, yung gusto nila lang sila, mapag-isa lang sila, yung Oo. sariling mundo lang sila. So, ma-enjoy nyo yun. Pero ayun nga, for example, di ba, sa Thailand, bakit ba tayo pumunta sa Thailand? Minsan wala na nga tayong paki sa kapaligiran, ang gusto lang natin, pagkain. Bakit ba tayo, for example, pumupunta ng Pilipinas? For example, yung mga pumupunta ng Pilipinas, gusto na beaches. So, wala na silang pakialam sa iba, parang Oo. ganun. So, depende, ano ba yung gusto mo sa isang lugar? Bakit ka doon pumupunta? Ano yung gusto mong vibe na ma-feel? Eto talaga, sobrang relax. Nagulat ako. Nagulat ako in a way na hindi ko siya in-expect dito sa Taiwan. Yun nga, for example, sa Luang Prabang, ganyan. Sa pa mga pinuntahan natin na alimbawa mga relax, mga probinsya, alimbawa Oo. sa atin. So, mafe-feel mo na okay lang yun. Alam mo kagad sa sarili mo na, relax din sa lugar nito. Yung papunta ka pa lang, may expectation ka na Yes. relax siya. Dito kasi sa Kaohsiung, natin siya, expect natin siya na lively, Oo, ganun. akala namin ganun siya. So, hindi siya ganun. So, ayun, so mai-enjoy nyo siya. Again, depende kung anong klaseng traveler kayo. Pero kung temples, pinakita na namin sa inyo yung mga temples kanina, doon pa lang tumagal kami doon ng maniwala kayo guys, kulang-kulang 4 hours kami doon. Oo, kung ang gagawin nyo, picture lang siya. Yung magpipicture lang kayo, tapos aalis na kayo, kahit mga 1 hour, caring nyo yun. Pero kasi nga kami, kapag nagta-travel nga kami, kaya hindi kami pwede mga day-tour guys, yung mga joint tour. Kasi kami, syempre una nagbablog kami. Pagkatapos kasi namin mag-vlog, ang gagawin namin, may times na babalikan uli namin, tapos iikot uli kami nang hindi na kami nagbablog, or pagkatapos namin mag-vlog, uupo na lang kami sa isang tabi, namnam moments na. So kami mga 4 hours. So kayo, kung gagawa kayo, halimbawa na itinerary ninyo, depende kung ano talaga yung mga gusto ninyo. Kasi tignan nyo ngayon the whole day napuntahan lang natin temples, tapos kumain lang tayo, and then itong Love River, tapos puro relax lang talaga kami. So ayan, so ito na yung ating first 24 hours dito sa Kaohsiung, and then kapit lang kayo, meron pa tayong mga pupuntahan. Una nga, magla-love boat pa tayo, and then dalaw tayo sa iba pang mga museum, kasi may mga museum dito, kilala din to para sa arts, and then sa architecture. So tingnan natin, punta tayo kahit mga 1 or 2 museum lang. And may pupuntahan tayo ditong island na malapit lang dito sa Kaohsiung. Kaya kapit lang sabi ng... Tarsier. Sana po nag-enjoy po kayo at magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating Taiwan Travel Vlogs. Bye everyone! Mwah.